At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update o sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso Yusek. Isinusulong po ng CICC itong Zero Trust Policy sa kahit anong pinopost online. Pakipaliwanag po ito. So yun nga, nakakalungkot na in this day and age, dapat yung information at our fingertips. Pero sa dami ho ng scams, sa dami ho ng fake news, kailangan ho natin humingi sa mga kababayan natin na mag-adapt ng zero trust policy pagdating ho sa mga kaganapan sa internet. So ano-ano ho to? Pag halimbawa nakakukuha kayo ng mga feeds pagdating sa mga discounts, lalong-lalo na sa sponsored sites, at saka mga bargains, kailangan pagdudahan natin ito, at saka maging mapagmatsyag tayo, at saka i-verify natin yung information na yun. Same thing with the news also, kasi sa dami ng lumalabas na feed sa atin, na nagkikater do sa mga, may algorithm yan, nagkikater do sa mga biases mo eh. So, hindi lahat ng pumapasok sa atin na feeds, totoo, dapat pagkatiwalaan. So, kaya nga, ina-adapt din natin na kailangan maging mapagmatsyag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both pagdating sa mga consumer products natin at saka sa information that we consume on the internet. Okay. Speaking of algorithm, Yusek, how true or can we confirm na kapag ka ba yung, halimbawa, kaibigan natin sa social media, ang algorithm niya puro ganitong mga content, is it possible na maapektuhan din yung algorithm ng kanyang mga kaibigan? Especially yung mga madalas niyang ka-interact. So, yun maganda yung sinabi mo nung huli, yung ka-interaction ng hindi po kaibigan mo, yung algorithm niya or yung mga biases niya or yung mga preferences niya, mapupunta sa'yo. No, pero when you interact and minsan nga, yung sinasabi ko parati, Josh, yung mga phone natin, pag nag-uusap tayo, masasagad yung usapan natin, tapos lumalabas ka agad sa mga preferred sites natin, yun yung sinasuggest natin. No? So yun din, it's the same algorithm that's being applied to social media pages na pag halimbawa yung interaction natin talks about one specific topic, yun yung napupunta yung mga feeds natin. Okay. So how can someone protect themselves? Like for example, they interact with this certain group of people, pero halimbawa hindi naman dun sa certain subject na yun, pero ang nangyayari, pumapasok din yung algorithm na iba sa kanya. So, meron naman dyan yung parang, pag nakikita mo, whether it's Facebook, YouTube, or TikTok, may mga options sila para i-block yung mga sites na ayaw mo makita. Okay. Or you don't prefer to see similar topics or issues. Okay. So, there's always an option to block these sites. Yun nga lang, syempre tayo medyo tinatamad na papayagan na lang natin ng papayagan. Ang danger doon is pag yun na feeds, tapos minsan makiklik natin, yun, doon na makikita yung mga algorithm, doon na papasok yung mga algorithm na ito yung preference pala niya. So, pero as of this moment, Yusek, kumusta po ba ang laban natin sa misinformation, disinformation, and fake news? So, lumalakas naman po. Recently, nabalita natin that we already had a memorandum of agreement with various fact-checkers. So, andyan si Rappler, andyan din si Veriflies. Tapos, meron na rin tayong kasunduan at hopefully, ma-formalize na natin kasunduan natin with the PCO, kina Sec Dave. Pero in overall, meron ng MOA talaga si PCO, si DICT, which is our parent agency, at saka itong si DOJ. So, based on that, nag-coordinate na kami, we visited PCO. Ito, nagko-conduct na tayo ng mga seminars and trainings on how to really effectively curtail misinformation, disinformation, lalong-lalo na sa mga social media platforms. Siyempre, gusto natin pasalamatan yung kaibigan natin sa social media platforms na sila ang nagko-conduct ng training para sa mga ahensya ng pamahalaan, para ano ang pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng gawing mga community standards, na gamitin na community standards in order to fight misinformation and disinformation. Okay. So, sa ating pong publiko, Yusek, given, hindi naman lingid sa kaalaman natin na itong ang kasulukuyang issue na hinaharap ng Senado, ano yung mga red flags na dapat bantayan ng publiko para malaman na itong mga nababasa nila online na hindi factual at may gusto lamang i-insinuate, like gulo or chaos? So, I would always advocate, or parati ko sinasabi na always get your sources from legitimate news sources. Either go to the source mismo, kasi parati naman yun nga yung mga senador natin, parati naman available sila for information sharing. So, nagfe-Facebook Live sila, nagpapa-press con sila, nagpapa-press interview sila. At pagkatiwalaan natin yung mga talagang legitimate media outlets na may ethical standards when it comes to meron silang boundaries na hindi sila magde-delve into misinformation, disinformation. Minsan nakikita natin, they show their biases, pero hindi sila yung magka-cross ng ganun. Unlike kasi yung ibang mga sources na talaga either clickbait or talagang pure and simple
misinformation at saka disinformation na yung ginagawa. Okay. Well, para po sa mga concerned citizen na gustong makibahagi Yep. para labanan ng fake news, paano sila pwedeng makilahok dito sa laban na ito? So, unang-una sa ating pamamahay, kailangan pa ugaliin natin na talagang bine-verify natin yung sources natin, ituro natin sa mga yung responsible internet, yung hygiene natin, yung internet interactions natin, no? Let's be responsible users of the internet. And kung halimbawa talagang gusto natin talaga labanan ng misinformation, disinformation, again, report it to 1326 ng CICC para naman ma-review natin at ma-take down natin para hindi yung mabiktima. Alam mo yung the right to expression, the right to one's opinion is secret talaga eh. Pero those opinions and expressions have to be grounded on factual basis. Dapat totoo ang pinagbabasihan nila. Kasi minsan, ang nangyayari sa misinformation, disinformation, ginagalit nila yung mga kababayan natin sa isang bagay na hindi naman totoo. Yun. Oo. Yun yung even sa media, sa atin sa media, no, ang ginagawa nila, dinidiscredit nila ang mainstream media para sila naman pakinggan. Which is, di ba, for us, absurd kasi nga sila walang ethical standards, wala sila sinusunod. Unlike media, although may biases, hindi yan tatawid sa misinformation, disinformation. Yes, and we have to emphasize na yung freedom to expression ay lagi may kakibat na responsibilidad. Of course, 'di ba? Parang hindi yan absolute na gaya ng sinasabi ng iba na absolute ang freedom of expression. No, it's not. The Supreme Court held time and again that it has its limitations. Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Aboy, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Maraming salamat din, Josh.